Pero takot sila kay Tambi, mawawalan sila ng projects. Di mapahiya uli sila. Worst case po, ma-impeach si BP Sara, sino po ang papalit? Jude, hindi naman tayo mananahimik. Nakita nyo naman, no? In fairness po, hindi naman po nawawalan ng mga, lahat po ng panawagan na rally. Di ba? Hindi naman po nawawala. Kasi ganito yan eh. Siyempre pinag-iisipan din po yan ng administrasyon na to, no? Show force natin yan, yung mga rally na yan. May mga rally tayong malalaki sa Cebu, sa Davao del Norte. Mga daan-daan libo. Consistent po kaya sa mga bawat lugar na libo. Iba na po yun pag in-impeach nila si BP Sara. Ibang usapan na yun. Kasi yung hope, kaya tayo may pag-asa pa ngayon na lumahok dyan sa mga electoral process. Kasi alam natin na walang tatalo kay Sara pagdating sa 2028. Pero kung tatanggalin sa atin yung chance na yun, bakit pa tayo maghihintay ng 2028 niya? Ngayon pala, ayaw nyo nang paupuin. Vice President pa lang. Boss Badong, kaya pinaubaya na ni Saldico ang committee chair. Takot siyang ibuking ni BP Sara ang anomalya niya sa DepEd laptop. Alam ko titirahin siya. May mga nakahanda si BP Sara sa kanila no? Kay Castro, dito kay handa po si BP Sara eh. Handa rin siya kay Raul, kay si Raul. Hindi basto si BPSD kasi sinagot niya na maayos yung tanong ng Senior Citizen Party List. Congresswoman, nagmanong pa nga siya kay PG May. Bastos siya sa mga bastos. Correct. Alam mo nang babastusin ka eh, putya. Alam mo na yung plano eh. Di ba sabi ni BP Sara, meron sa inyo kasama dun sa mga yung nagsabi sa akin sa impeachment, isa sa inyo. Problema nila pag in-impeach nila si BP Sara dahil dyan sa confidential fund, dapat impeach din nila sa BBM. Kasi nagbigay niya si BBM. Boss Badong, inatake ng hika si Stella Kimbo nung sabihin ni BP Sara yung stick to the plan. Nawala siya sa hulog eh. Alam niyo po, minsan ganun yung slip of the tongue yan kasi isip ka ng isip eh. Isip ka ng isip. Di ba? Kaya yan ang pinakamagandang payo ko sa mga checkboy, lalo na yung mga mahilig sa mga beer house. Si Chuan tapang pag hindi kaharap si Inday. Pero hindi makatingin kay BP sa hearing. Dami nga ng tapang, no? Dapat sinabi niyo mga sinasabi niyo nung kaharap. Sir Bad, si Kimbo, Raul Brosas, mga taga-UP yan, pero walang binatbat kay Inday. Hindi porket UP matalino. Itong mga to ang patunay. Matalino naman sila. Daig lang sila. Ang meron kasi si Inday, Dugun Duterte. Meron siya yung sanay po siya ng yung bardagulan eh. Mga Duterte magaling diyan. Tsaka namuno talaga sila nagpatakbo talaga sila ng syudad. At hindi po maliit yung Davao eh. Malaki po yung Davao, maraming problema. Sanay naman ang mga yan, Boss Bad, sa baliktaran. Yan. Correct. Ang hindi pa sanay yung mga young guns. Marubdob pa sila eh. Ano na update kay Kati Binag? Dapat natin yung yan bantayan. Baka magurgur yan. Hindi naman siguro. Protektado naman ni Banana King. Sir Bad, dapat magkasama na si Sara at Tatay Digong pagdating ng campaign, sir, sa 2025. Sana nga. Ang hiling ko nga, sana maano na nila eh. Masabi na yung line-up para makampanya na natin. Ang alam ko lang, ito pa lang, di ba? Si Bato, Sigo, at saka si Chavit Singson. Boss Badong, napanood mo ba yung interview ni Christian Esguerra kay Kong Abante?
Tanong sa kanya kung mananalo daw si VP Sara, malamang balikan sila at ang sagot niya, yari kami. Hindi kasi hindi ko napanood ng buo eh. Yung napanood ko pa-chap-chap, yung parte na yan, hindi ko pa napanood. Boss, si Ilustre parang atin sa State of the Nation. Oo nga, no? Yung mga pormahan ni Luis Tro. Luis Tro. Luis Tro, di ba? Hindi, ano. Kala mo laging sona eh. Watching from Toronto, always waiting for your vlogs. Maraming salamat po sa nakaka-appreciate ng ginagawa. Alam nyo, masaya po ako na na-appreciate niyo tong ginagawa natin. Kahit minsan kaya lang hindi ako napapagod. Pag napapagod ako na alam niyo ito technique ko. Pag siyempre normal lang na mapagod, no. Pag napagod ako rito, nagbo-boxing ako na hindi boxing na literal, bumabalik ako sa boxing vlogging. Kasi pag nagbalag ako sa boxing, ang nanonood sa akin doon 100, swerte ka na maka 200 sa live ba. Kaya bigla ko ma-appreciate kayo. Alam niyo yung ewan ko kung normal yung isip ko. Ganyan ako nung sa meron akong yung sa hotel sa Baguio. Parang 3 araw. Ganito yun eh. Kaya naipon kami doon. Nakuha namin yun. Murang-mura. Yung sa Manor. Pandemic. So, na-delay mura namin nakuha. Kaya lang, nung pupunta na kami, bawal nang umakyat sa Baguio. So, pwede mo siyang itawag na hindi mo muna gagamitin. Alam niyo yun? 2 kwarto. Tapos dahil mura lang, kaya sinamantala namin. Pero dahil pandemic, bawal na rin pumunta, ang higpit na. Kaya naipon. Tapos wala naman ako makasama. Ako lang mag-isa doon. 2 kwarto yung kinuha namin, parang 2 araw. Di magiging, kung ako lang mag-isa, magiging 4 na araw. Hindi mura nga, pero biro nung pandemic, mura talaga eh. Murang-mura talaga, parang mga 2,000 lang isang di okay na yun. Parang itetreat namin yung pamilya. So, anong nangyari doon, konting kwento lang po para naalala ko lang bigla. Para dyan sa ginagawa ko. Yun nangyari doon na rin ako kasi tinatamad na ako, doon ka na rin kakain. No? Big time talaga, talagang. Tapos hindi ko na ma-appreciate dahil ang alwan ng buhay. Ako lang mag-isang alwan eh. No? Kaya ang ginawa ko, punta ako ng Baguio sa city proper, kumain ako sa karinderya. Para pagbalik ko sa Manor, ma-appreciate ko na naman yung kakainin ko. Ganun yung yung kain muna ako ng karinderya sa karinderya uli. Para pagbalik ko ron, ramdam ko na sarap. Ang sarap mabuhay. Parang ganun. Yan yung ginagawa ko eh. Pag ako parang bugnot na ako sa politics, pupunta ako sa boxing. 100 ng manunood. Tapos, kalahati pa nun hater mo. Iba rin sa boxing eh. Dito kasi, di ba, pagkaayaw nila sa'yo, sa politics, pagkaayaw nila sa'yo, hindi ka nila papanoorin. Doon, kahit ayaw ka nila, panonoorin ka nila para tirahin. Kaya ma-appreciate ko na naman, sasabihin ko na naman, putya, alam nyo, sa politics, pag 1,000 lang nanonood sa akin, pag hindi umabot na 1,000, masama loob ko eh. Yung, kaya appreciate ko na naman yung na-appreciate ko na naman yung pagpa-politics. Ganun lang yung, simple lang yung mga formula ko sa buhay para sumaya eh. Ganun lang. Yan talagang sagot ni Abante kay Christian Esguerra. Yari kami. Kaya nga ako natuwa sa sagot.
Alam niyo 'pag nanood kayo ng live kay BP Sara, tawa ako ng tawa ron, eh, yung kay Ramon. Tawa ako ng tawa ron, eh, ay kay Ramon, kay Raul. The editor of my book is Raul Manuel. Ganun ba yung napahiya? Ganun ba yung ano? Nakuha niya pang mag-joke. Yun talagang, yun yung joke niya na yun. Yun na yung pumatay na sa, alam niyo yun, alam ko yun ng, parang nakinikinit ako yung nangyari. Yung dignidad ng lahat ng taong napahiya doon, talagang yun na yung last nail in the coffin, no? Nung yung joke niya na yun. Puta, talagang wala nang pakundangan. Puta, sabi ko, hirap tibagin itong tao na to. Point of realization mo, Boss Buds, nakikita mo kapag nag-iba ka ng crowd. Thank you sa effort mo sa mga topic mo sa vlog. Oo, kasi buhay na naman ako eh. Parang sinasabi ko, hindi ko deserve to. Para, yun nga yun sa karinderya, galing ka sa Manor, sa sarap ng pagkain doon. No? Talagang mahal pero masasarap. Mga social ang dating. Kainan pa lang doon, ang sarap na eh. Tapos pupunta ka sa karinderya, kakain ka na hindi ko deserve to. Boss Abante, trap question style niya. Pag sumagot ka na yes or no, si BP Mata, trap naman siya. Kaya forgo na budget. Trap din niya ni BP Sara. Pagka hindi nila binadgetan yung mga proyekto. Sinasabihan na nga sila namumulitika eh. Ano ang masama sa proyekto ni BP Sara? Anong masama sa ano? Sa burial and medical assistance. Ano masama? Simple lang mambara si BP. Boss Buds, ako nga eh, pinagpuyatan ko panoorin yun at sigitawa ko nang sagutin ni BP si Raul na siya ang author. Yun talaga, doon ako tawa ng tawa eh. Tandem yan, Duterte. Yan. Ako rin, kung po pwede talaga, kung gusto talaga nila, siyempre sila magpapasya eh. Si Arnold Clavio at si Annette Gozon ay may relasyon, baka hindi matanggal sa GMA. Bakit daw hindi matanggal sa GMA? Dati nagtataka ako, ngayon yung narinig ko tong kay Ninyo Mulak, sa anak ni Ninyo Mulak, hindi na tayo magtataka. Di ba? Parang normal lang, normal. Tinotolerate nila. Natotolerate nila. Boss Buds, ano sa tingin mo? Bibigyan si BP ng budget tapos sabay pa impeach siya sa HOR? Mahirapan po sila eh. Sa totoo lang. Ano yung impeachable offense doon? Mahirapan po sila na mahirap pong hanapan yung hindi magnanakaw. Mahirap pong hanapan ng yung hanapan mo lang ng ng butas para ma-impeach mo. Mahirap po 'yun. Bukod pa sa napaka-popular ng mga Duterte. Siyempre tatantyahin nila yan eh. Gusto ba nilang mapadali yung pag-upo ni BP Sara? Huwag mananawa sa mga DDS supporters, stick to the plan. Congrats sa mga banateros at bisdakeros na mukhang nag-extend na ng hindi ko alam kung naroon pa si Bisdak nung time na yon. Pero hindi naman, sinabi lang na okay na sila. Nagkamayan. Sa rally na ganap, yung kay Banat Bike tsaka kay BMR. Siyempre, malaking bagay rin yung kay BMR kasi apektado si BMR. Parang hindi tingin ko kay BMR, hindi sanay sa mga ganong si Bado, wala akong puta, magalit kayo. Pero si BMR kasi parang hindi siya sanay na